Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Himunga ng malalim si Daryl para kumalma. Talagang nakibalita pa si Chester Wilson kung kalian makakalabas si Daryl sa presinto. Maya-maya pa ay narinig nitong tumawa si Chester. Haha! Bro, balita ko ay nakalabas ka na ng presinto ngayong araw. Nag-organisa ako ng handaan ngayong araw para sa'yo, hindi ka naman siguro tatanggi? Wala pa ring pagbabago sa masigla nitong tono ng pananalita. Totoong updated ka sa balita kapatid, natatawang sagot ni Daryl. Oo naman, nasaan ka? Siyempre, makukuha ko ang lahat ng impormasyon na kailanganin ko. Nandito ako ngayon sa Blue Phoenix KTV. Binaba na nito ang telepono pagkatapos magsalita. Kakabukas pa lamang ng Blue Phoenix KTV, 2 buwan pa lang ang nakatipas at ito ay nasa tabi ng pinakasikat na kalsada ng Donghai City. Napaka-upscale nito, marami ring nakaparadang luxury cars malapit sa entrance. Ang mga tao doon ay mayayamang lalaki o di kaya ay naggagandahang babae. 2 nanggagandahang usherettes ang sumalubong kay Daryl pagpasok nito ng entrance. Excuse me, ikaw ba si Mr. Darby? Tanong ng isa sa mga usherette. Oh. Hello Mr. Darby, nagaantay na si Brother Chester sa taas, pakisundan na lang ako. Dinala ng usherette si Daryl sa first floor. Polished ang grand interior ng KTV, naisip ni Daryl na ito na yata ang pinaka-best na KTV sa Donghai City. Narating na nila ang magarang private room sa first floor, nagsignal ang usherette na maaari nang pumasok dito si Daryl. Gasp! Napapigil hininga sa gulat si Daryl nang makita ang loob ng private room. Daang-daang kalalakihan ang nakatayo sa malawak na espasyo, nakasuot ng itim ang mga ito, nagsisimbolo na sila ay kulto. May sapat na lakas ang mga ito kahit na level 1 master lang sila, pero nakakagulat pa rin na makakita ng ganito kadaming membro ng kulto. Nakaupo ang mahinanong scholar sa gitna. Si Chester. Anong nagyayari? Naglakad papasok ang gulat na si Daryl. Nag-70 degree bow ang matitipunong lalaki at bumati, Hallmaster. Ano? Hallmaster? Gulat na napatitig si Daryl kay Chester. Anong nangyayari? Haha! Natawa si Chester. Daryl, simula ngayon ay ikaw na ang bagong Hallmaster ng Eternal Life Palace, Donghai City Division. Nakasuot ito ng mahabang robe at may hawak na folding fan. Pero hindi ito ordinaryong fan dahil nagkakahalaga ito ng milyon at nanggaling pa sa palasyo noong King Dynasty. Paprangkahin na kita, isa akong miyembro ng Eternal Life Palace Sect, natatawang sabi nito. Sigurado namang narinig mo na ito, di ba? Eternal Life Palace Sect. Nagkunwaring na sorpresa si Daryl. Tumango si Chester at nagpatuloy, ako ang White Fan Military Advisor sa ilalim ng Sect Master. Ang posisyon ko ngayon ay nasa ilalim ng Sect Master pero nasa itaas ng libo-libong miyembro. Lahat ay binabati ako bilang Master Wilson bilang pagrespeto maliban sa Sect Master. Kita ang pride sa mukha ni Chester habang ito ay nagsasalita. What the FCK? Military Advisor. Nakakagulat para kay Daryl na malaman ang posisyon nito. Halos milyon ang miyembro ng Eternal Life Palace Sect at ang posisyon ni Chester ay napakataas. Naalala nito ang sinabi ni Megan na mahalaga si Chester sa Eternal Life Palace Sect pero hindi nito inakalang ganito pala kataas ang posisyon niya. Wow, isang malaking balita. Inakbayan nito si Daryl at seryosong nagsalita, bro, personal itong sasabihin ko. 3 klase lang ng tao ang nakikita ko. Una, mga estranghero. Pangalawa, mga kasamahan ko. Pangatlo, mga magulang ko pati na rin ang Sect Master. Pero mayroong bagong tipo. Ikaw kapatid. Ikaw lang ang nag-iisa kong kapatid. Isang panghabang buhay na karangalan para sa akin ang makilala ang kapatid na tulad mo, nakangiting sabi nito. Nag-set up ng hall ang Eternal Life Palace sa Donghai City kaya pinili kita bilang Hall Master. Walang halong pagdadalawang isip sa ono nito. Tama lang ba ito? Bulong ni Daryl. Inappoint siya ni Chester bilang maging Hallmaster ng Eternal Life Palace Sect kahit na siya ang Hallmaster ng Grandmaster Heaven Cult. Naku po. Unpredictable ang mundo, ang buhay ay parang kariton ng chocolates. Pero hindi inakala ni Daryl ang mga sorpresa.
Ang maging hallmaster ng dalawang naglalakihang kulto ay masyadong. Bakit hindi? Sabi ni Chester. Ako ang nagplano na mag-set up ng hall sa Donghai City kaya ako ang magdedesisyon kung sino ang magiging hallmaster at gusto ko na ikaw ang ilagay sa pwesto. Muling tumawa si Chester. Ayon sa tradisyon namin, ang taong may posisyon na hallmaster ay dapat akong batiin, ang military advisor. Hindi kita pababayaan dahil kapatid kita. Haha! Patay! Kapapagdesisyon na siya, hindi na mababago ang isip nito. Walang masabi si Daryl pero nakangiti pa rin ito. Oo nga pala, ito ang magsisilbing palatandaan bilang pagiging hallmaster mo. Naglabas si Chester ng silver token at inilagay sa kamay ni Daryl. Isang token. Tinanggap ni Daryl ang silver token at finlip ito, gawa ang token sa purong silver at may nakaukit na wolf dito. Maingat at mabangis ang pagkakagawa rito. Hindi nito mapigilan na maalala ang nangyari sa auction tuwing nakikita nito ang token. May gintong token ang maglolo. Ayon kay Zack Roger, iyon ay nangangahulugang napakataas ng posisyon ng maglolo sa Eternal Life Palace sect. Curious na napatanong si Daryl, kapatid, pwede ko bang makita ang token mo? Nakangiting nilabas ni Chester ang kanyang token. Isang platinum na token. Bahagyang nasorpresa si Daryl nang mapansin na may nakaukit ditong gilin, isang mythological beast. Nagpaliwanag si Chester, bilang master ng Eternal Life Palace sect, ang sect master ay mayroon jade na token. Samantalang ako, bilang military advisor, ay may platinum na token. Ang susunod sa rank ay ang 4 Guardian Kings. Mayroon silang golden tokens, silver naman para sa hallmasters, at bronze para mga ordinaryong miyembro. OSHT. Isa pala sa 4 Guardian Kings ang matanda na nasa auction. Hindi nakakapagtakang napakalakas nito. Kinuha ni Chester ang platinum token at ngumiti. Daryl, mayroon pa akong malaking sorpresa para sayo. Tinaas nito ang kamay at pumalakpak. Bumukas ang pinto ng private room at nasa 20 na babae ang naroon. Damn! Lahat ng kababaihan na naroon ay desente ang hitsura at may magandang pangangatawan. Lahat ng ito ay nakatali. Lahat ay may masagana at kurbadong pangangatawan. Puwersadong pinaluhod ang mga ito. Bro, grabe ang effort ko para mangyari ito. Buong gabi akong nanguha ng babae mula sa Grandmaster Heaven. Natatawang sabi nito at humithit sa sigarulyo. Nagustuhan mo ba? Ang mga babaeng ito ay mula sa Grandmaster Heaven Cult. Ang Grandmaster Heaven Cult at Eternal Life Palace sect ang pinakasikat sa lahat ng kulto. Dahil nanguha si Chester ng mga babae mula sa Grandmaster Heaven, siguradong hindi maganda ang relasyon ng dalawang kulto. Patuloy na nanigarilyo si Chester, haha. Bro, nagpa-reserve ako sa Oriental Pearl para sayo, kaya enjoying mo yan. Aalis na kami kaya hanapin mo na lang kami pagtapos ka na. Kumaway si Chester, signal na lalabas na ang lahat. Hallmaster, mamamaalam na po kami, pamamaalam ng matitipunong kalalakihan, bago pumunta, at nagbow muli, napakalinis, at pare-pareho ang galaw ng mga ito. Isang senaryo. Hindi may pagkakaila na praktisado ang mga ito, nagiiwan rin sila ng malakas na impresyon sa mga tao. Si Daryl at ang hanay ng mga kababaihan lamang ang naiwan. Binili ni Lily Landon ang mansyon no 00, dalawa na katabi ng mansyon ni Darby. Ayon kay Jade, hindi na raw for sale ang mansyon no 001 kahit ano pang i-offer ni Lily. Binenta na ni Lily ang lumang bahay at maganda ang naging pag-renovate nito sa bagong mansyon. Hindi nag-live sa platform si Lily ng araw na iyon, tumitig ito sa salamin habang masaya nitong hawak ang The Worship of Crystal. Tiningnan rin itong maigi ang 20 set na damit na nakahanger sa dressing room at isa-isa niya itong sinubukang suotin. Mag-jeans ba siya, wrap skirt, o shorts? Ma, anong magandang suotin? Tanong ni Lily. Makikipagkita ako sa isang fan bukas. Oo. Mahalaga ang mga kaganapan kinabukasan dahil makikipagkita siya sa isang fan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.